God's ways are higher than ours. So in Isaiah 55, 8 to 9, naingon diya, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, ato ang lesson, atong study karon na kaisunan, na involved siya sa family ni Isaac. So, in Hebrews 11:20, it says, by faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. So, at first, maigsunan sa kanina statement, di ba? Ma-surprise ka kaysa ako ang nabalaan sa story sa Genesis. Kabalutan na si Jacob ang ni-receive sa covenant blessing or birthright. While si Esau mo ay murang hiklaan or nawala sa iya. So, maka-question ka naturally, how could Isaac bless both Jacob and Esau? So, para masabtan nyo ng mga kaisunan, mubalik ta o basa, or mubalik ka doon sa Genesis 27. So, a broken family in the story of faith. So, if mo turn ta sa Genesis 27, makita na to dito, or mabasa na to dito, na si Isaac na dito ng time, kay old na siya, o padung na siya, o blind, or padung na mawala yung eyesight. So, in Genesis 27:1, in King James Version, it says, and it comes to pass that when Isaac was old, his eyes were dim, so that he could not see. So, di ba kaisunan, si Isaac, nagtuo na siya, Isaac believes na iyahang life padung na ma-end, or padung na siya mamatay. So, as we all know sa story, iyang itawag iyang eldest na si Esau. O iyang si Esau na i-prepare iyang favorite meal para ma-pronounce na niya si Esau as the patriarch, iyan ang pronounce or iyan ang makatag birthright or a covenant blessing kay Esau. Kaya, di ba, in human perspective, kung makaisulat sa desisyon ni Isaac, it makes sense na good. Kasi si Esau biya ang firstborn, di ba? O sa ancient times po, sa ilahang timeline, usually, ang firstborn Jude ang mo-inherit sa leadership sa family, sa magwangan ang dawat sa family property, o siya po ang dawat sa covenant responsibility. Pero, before pa na anak ang twins, before they were even born, si God or ang Ginoo na siya istorya sa ilaha. So, mabasa nila ko sa Genesis 25:23, two nations are in thy womb, and the elder shall serve the younger. So, meaning that, even before si Jacob o si Esau na anak, God had chosen Jacob to carry the covenant line. Yet, sa Genesis 27, makita natin na si Isaac, iyang ihatag kay Esau, murag si Esau ang receive sa blessing. Tungod po na siyang pagkatiguangon or tungod po sa iyang love, pero ni Esau mo na naklaw iyang judgment. Pero sa Bible mo ay sunan, mabasa na ito lang sa Genesis 25:28, and Isaac loved Esau, but Rebekah loved Jacob. So makita nato dira ang division within sa family, no? So instead
nakiksunan na sa ligan ni Rebecca ang plano sa Ginoo sa pag-fulfill sa iyang promise si Rebecca, nag-meet siya og plan na iyang ipa-dress si Jacob o iyang ipa-act niya si Jacob as Esau. Atong ipasuot niya o, di ba, o katong flow ay katong goat skin, iyang ipasuot sa sarili ni Jacob ay ni Esau. So, mag-pretend si Jacob na siya si Esau sa atubangan siyang papa. Diba? So, sa mabasa ko dahil nato sa Genesis 27:22, na the voice is Jacob and the voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. So, eventually, makiksunan, sa story, si Isaac, yan repronounce ang blessing kay Jacob. So, pagbalik ni Jacob ni Esau, rather pagbalik ni Esau, at kung niya nabala na tinuod. So naturally, si Esau nasakitan. So mabiyasa na sa Genesis 27:35 na he cried with great and exceeding bitter cry. So, based sa story, at this point, ilang family, mura siya na completely na siya broken. Why man? Kaya ang papa, gideceive siya. Ang mama, gimanipulate niya. O ang isa ka anak na baka, o ang isa ka anak na plot or naguna-una siya ng bows siyang isa ka igsoon. So, kaya mga igsunan, di na siya mura o family of God, di ba? Kay mess up naman tayo sila ito. Pero, sa Hebrews 11, gitawag dyan po sila o family of faith. O kaya mga igsunan naghatag na ito o hope karon na ang Bible is honest. Ang Bible, it does not hide the weakness of God's people. Instead, mga igsunan, iyang ang gihatagon or iyang ang ipakita of something powerful. God's plan does not depend on perfect people. So God's promise cannot be broken. So despite sa deception, despite sa confusion, or sa dysfunction, ang promise na Ginoo ni Baruch Japon siya. So si Isaac, iyang intended doon tayo na i-bless si Esau. Si Rebecca, iyang i-manipulate ang situation, tapos si Jacob na maka. Pero, ang blessing, ni-fell dyan siya exactly where God had said it would fall. So, it would fall. So, this shows us na God's purpose cannot be overturned by human weaknesses. So, sa Isaiah, makaisunan 46:10, nag-remind sa ato na my counsel shall stand and I will do all my pleasure. So, even na kaisunan sa mistakes nato, ang atong Ginoo kay all-powerful. Mao siya ang reason na si Hebrews na ingon siya na si Isaac blessed both son by faith. Kay tungod, despite sa realization niya na gi-deceive siya, si Isaac wala niya gi-revoke ang promise, ang blessing rather. Instead, niyang i-acknowledge that God's will has been done. So, noon siya ang Genesis 27:33, and yet, and he shall be blessed. So, Isaac now sees na God was guiding the situation all along. So, mo na nag-teach siya sa ato something important about God's promise. God's promise are not fragile. Iyahang mga promise, di siya basta-basta mabroken. Iyang promise, wala nag-depend sa atong perfection. Instead, they rest on the faithfulness of God Himself. So, the blessing given to Jacob. So, ato nang islutan ang blessing na
So, si Jacob, mga isunan, na-receive niya ang covenant blessing. First, naghihatag kay Abraham. So, mabasa nato sa Genesis 27:28-29. Therefore, God gave thee of the Jews the dew of heaven and the fatness of the earth. Let people serve thee, and nations bow down to thee. So, kanina blessing na mga kaisunan na point siya forward to something far more greater sa wealth diri sa kalibutan or sa land diri. Kundi it pointed forward to the coming of Messiah. So, ang Ginoo yan iparmisan, di ba, si Abraham sa Genesis 22:18 na in thy seed shall all nations of the earth be blessed. So, through sa line ni Abraham, napunta ni Isaac, tapos napunta ni Jacob, eventually, muli mukhang na siya padung sa ni Jesus Christ. So, ang entire plan of salvation na kayo is moving forward through this covenant promise. So, si Jacob did not deserve this blessing. Kaya iya man i-obtain through deception. Yet, God, iyang i-transform later on ang kinabuhi ni Jacob. Kaya in later years, mga isunan, si Jacob nakigresel sa Ginoo, gihatagan siya og bago na ngalan. Mabasa nato na siya sa Genesis 32:28. Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. So makita nato dira na God was not finished with Jacob. And nag-remind na siya sa ato today na God sees what we can become, not just what we are. So, ang Ginoo ni-look pa siya sa atong weaknesses, sa atong mistakes, sa atong doubts. O nakakita siya sa future na iyang prepare para sa ato. For short, ang Ginoo nakakita siya o sa ato ang potential na mausap despite sa atong mga nabuhat. Next is the blessing given to Esau. So, makapanguna na dahil tama sa nanon na if si Jacob nakaiya receive ang covenant blessing, unsa may nadawat ni Esau? So, si Isaac still speaks a prophecy over him. So, Genesis 27:39, behold, thy dwelling shall be fatness of the earth, and by thy sword shall thou live. So, si Esau, wala na na-inherit ang covenant line. Instead, pero naka-receive dapat siya of earthly blessing. So, as we all know, ang Edomites, nigigan na siya kang Esau. So, si Esau, si Esau, ay nagigan ang Edomites, kada silang bloodline. So, si Esau nag-live siya og long life og ni-prosper po siya in his own way. Ang pinaka-most beautiful moment pa dyan sa iyang kinubuhi mga kaisunan, mabasa na to sa Genesis 33. So, there in the verse mga kaisunan, makita na to na after years of separation o sa kahadlok ni Jacob, na-meet na jud niya si Esau. So, si Jacob mga kaisunan, halog siya, kay nag-expect mo siya na bausan siya sa igsuon. But instead, mabasa natin sa Genesis 33:4, si Esau ran to him and embraced him, and fell on his neck and kissed him, and they wept. So, ang brother na once na ganahan mo patay sa iyaha, karon nagpasayaw sa iyaha. So, it is a powerful moment of reconciliation that even in the life of Esau mga igsunan, makita natin that God's providence and mercy are still at work. So, the faithfulness of God, makita natin na siya sa Hebrews 11, nag-remind sa ato na ang people of God
by faith in the future of promises. Daghan mga tao sa Ginoo na during sa ilang lifetime, wala nila nakita ang ubang promises na na-fulfill. Pero nisalig mo sila dyan sa Ginoo. So sa Bible man sa read natin siya sa Hebrews 11:13, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. So ang promise din sa Ginoo mga kaigsunan, move forward siya across generations. So sa story ni Isaac, sa family ni Isaac, adto naging ang nations of Israel, adto nagkuhan ang coming of Messiah or ang salvation sa kalibutan. So today, nag-stand ka sa other side na kanang na promise. Jesus has come. He lived and died and rose again for our salvation. So in 2 Corinthians 1:20, mabasa natin na for all promises of God in Him are yea and in Him amen. So every promise daw sa Ginoo finds its fulfillment in Christ. So sa atong pag-learn sa life sa family sa mga natin makuha na lessons ana. First, God uses imperfect families. Sa base sa mga nakita natin sa family ni Isaac, they are deeply flawed. Daghan kay sila sayo, daghan kay sila pagsulay sa kinabuhi. Yet God still worked through them. Daghan sa ato na gikan sa imperfect na family. Daghan sa ato na daghan sayo. Daghan regrets. O usually most sa ato nag-agi o broken relationships. Pero God is still able to work in our family. In Romans 8:28, and we all know that all things work together for good to them that love God. So God's